Ito may letter T siya. Letter T. Malalim ni maguhit pataas. Pababa siya. Letter T. Tapos may dot. So, ibig sabihin mahabang tunnel to. Yan, klaro-klaro T. Tapos pababa. Ibig sabihin mahabang tunnel to. Ito yung top. Itong pinaka-top niya. Dito yung dot. Ibig sabihin, hanapin natin yung malaking bato. Nakadistansya yung deposit sa butas. So, kung hanapin yung bato, nakadistansya ilang feet to? 6, 7, 8 feet, 8 meters. Mula sa mahanap natin yung malaking bato, 8 meters. Doon yung dig site. So, nakaharap siya. Letter C. Yan. Nakaharap siya doon. Doon sa unahan. So, doon sa unahan ang tinuturo niya. So, doon yung area na hahanapin natin. So, good luck mga katiits. Mga katiits, magandang hapon sa lahat. Lalo na sa nood ng ating YouTube channel. So, ngayong hapon katiits, laglag. May na lang na po tayo makita ba? Para mayroon tayong mahanap. So, ito'y paalala sa ating mga katiits, lalo na sa mga naghukay, di ba? So, maraming kakaibahan sa paghukay natin, lalo na sa ating mga katiits na walang mga experience tungkol sa hukay. So, ang hukay kasi mga katiits, siguro nakita yung likuran ko. So, ang pagkakaiba kasi ng hukay katiits, lalo mga hukay ng dati, ay assured talaga yan. So, tandaan nyo lagi, yung mga bato na hindi maganda yung hindi maganda yung pagka-level, yung pagkalagay nila. So, malalaman mo talaga mga katiits kung yung hinukayan mo is hukayan dati kasi maraming pagkakaiba talaga. Assured yan. Halo-halo, minsan mayroong mga kahoy, minsan dati mga hukay namin mayroong mga dahon, mayroong mga soda, yung soda ng parang soft drinks ba, mga dati yung 1930 pa yung mga soda. So mayroong mga can, yung can ng tubig na aluminum siya. So ganyan yung pagkakaiba sa mga hukay, lalo na pag malakihan yung deposito na nakabaon. Marami talaga yung mga inuman ng tubig na iniwan, minsan mayroong mga kalo. So mga ganyan, mga positive yan, yung mga hukay ganyan. Lalo na pag backfill yung area yung hinuhukayan mo. Kaya tandaan nyo mga katiits, ang paghuhukay hindi biro yan. Hindi talaga biro. So, di lahat ng ibig sabihin na mayroon kang gadget is makukuha mo lahat. Di mo talaga makukuha lahat, lalo na ngayon, ilang henerasyon tayo. Diba? Pang 5 henerasyon na tayo. So, ang hirap makahanap ng mga giveaways. So, kung mayroong mga giveaways, yung mga virgin forest lang. Yung mga area na ganyan, yung mga area, di ba? Ganyan area. So, bulubundukin na malayo sa mga tao. So, ganyan, pasyalan nyo lang. So, hindi ibig sabihin na seryosohin mo. Maghanap ka lang ng mga sign, magandang sign. Yan, pinaka-importante sa lahat sa mga katiits. So, huwag mo lang i-focus. Kasi pag i-focus mo, baka mamaya wala ka na makain, lalo pag umpisa. So, tulad akin dati, kaumpisa pa lang, so mahirapan talaga sa kaumpisa. Pero pag halimbawa, maabot ka ng ilang buwan, nasanay ka na at alam mo na yung mga pasikot-sikot sa bundok. So madali na lang. Kasi sa pagbaguhan ka pang umakyat sa bundok, nalilito ka kung saan ka dadaan, saan mo hanapin. Pero pag halimbawa, remapping mo na yung mga area. So maganda kung mayroon kang Google Map, i-remap mo yung area. Dito ko muna akong area, then ko muna explore ko yan. To hindi minsan lang papasukan ng mga tao. So payo ko sa mga katiits natin na lalo na sa mga surveying area, huwag ka lang muna kayo magdala ng gadget para hindi kayo masyadong excited. Kasi karamihan sa atin, lalo na pag gadget, sobrang excited, hindi natin ma-focus ang magandang remap. So kailangan kasi nating remap dyan. Kasi bakit kailangan nating remap? Para makuha natin yung tamang sukat at anong nakabaon dyan, para malalaman natin yung pinaka-importante bilang isang treasure hunter. Hindi yung nagdala-dala ka ng gadget tapos kahit saan ka mapunta, pwede mo lang yan balikan. Huwag mo masyadong lang madaliin yung i-shortcut mo yung time na gusto mo yumaman agad. So
darating at darating talaga tayo dyan na makahits ka talaga. Hindi ako naniwala na hindi ka makahits. Kung hindi ka naman nakahits, siguro mayroong kulang. Mayroon talagang kulang. Ganun lang mga ka-TH. Pero ang kulang mo is kulang ka ng minsan pag area, minsan yung hindi ka pumapasok ng mga masukal na bundok kasi tingin mo ahas dyan, natatakot ka. So kung gusto mong yumaman, sugal yan, parang sugal yan. Isugal mo yung buhay mo dyan kasi dyan kaya tayo aangat, aasinso. Alam nyo, sa niwala ko hindi. Marami na akong mga treasure hunter na kilala at mayroon na akong mga customer din na nabagong buhay sa dahil sa pagtitreasure. So sabi nila marami talaga, kahit sinong treasure hunter maraming maninira. So marami, normal yan na mayroong maninira talaga. So baliktarin tayo, ganyan-ganyan. So normal talaga yan. Pero huwag kang papaapekto sa mga ganyan kasi sila yung mga taong toxic. Yung talagang hihilain ka pababa kasi idadamay ka sa kanilang pagtitreasure na hindi naman sila nag-success. Bakit sila nag-success? Ang dami kasing reklamo. Tayong mga treasure hunter, dami tayong reklamo. Bili na tayo mga gadget, pwede naman map, pwede naman. Ang daming reklamo. Alam mo, hindi ka makakain ng luto kung wala kang kaldero. Hindi mo yan makakain yung bigas mo kung wala kang pang-apoy, 'di ba? Wala kang panggas or gahoy. Hindi mo rin makakain, wala kang plato, wala kang kutsara. Ang daming proseso. Hindi ganoon na i-shortcut na lang natin lahat, 'di ba? So nakaproseso yan. Kung gusto mo talaga mabago ang buhay mo, ito payo ko sa inyo, lalo sa mga baguhan, no? Lahat tayo mayroong mga pangarap sa buhay. Ituloy nyo yan, huwag kayong matakot. Kasi sa panahon ngayon, ang natatakot ngayon yung walang pera. Yung walang pera, pag wala kang pera, natatakot ka talaga. Kailangan magastos eh. Kahit ka pumunta ng lupalop na lugar, kailangan gumastos ka. Saan ka pumunta ka ng Maynila, punta ka ng Bohol, kailangan mo ng pera. Kung wala kang pera, so hanggang dyan ka lang. So kung ang ginagawa mo dyan, magtiits ka, ganun lang. So maraming pilosopo din na wala naman tayong napapala dyan kasi hindi ka naman gumagawa sa tungkulin bilang isang treasure hunter. Alam mo, ang pagtitreasure kasi hindi yan ibig sabihin na pagpunta mo sa bundok ko agad. So hindi ganun yan. So kung gusto mong makahits, punta ka sa bundok. Maraming nakahits pero di lang talaga sinasabi. Bakit ilagay nila yung panganib sa buhay nila para sabihin yan, di ba? So sikreto yan. Maraming nakakuha talaga na di talaga pwedeng sabihin. Kasi alam mo mga utak Pinoy kasi. Maraming tulis, ambus, hingi, balato. Yan karamihan sa mga treasure hunter. Yan pinagkakaiba talaga sa mga Pinoy. Ang daming balato. Lipat account, hingi ng balato. Tapos, pag kilala ka, nakakuha ka, pabalik-balik sa bahay mo. Hiram, bigas, kulang na lang dyan matulog sa bahay mo. So, ganun lang. So, dapat yan sinisikreto lahat yan. Kaya yung iba di sinasabi. Kaya mga payo ko sa lahat. Lalo na ngayon, di ba? Ikaw nanood sa ating video ngayon, di ba? Nahirapan ka. Gusto mo rin makaahon sa kahirapan. Gawin mo lang kahit Sabado at saka Linggo, di ba? Gawin mo lang. Kaya sa bundok, pag wala kang ginagawa, halimbawa, free time ka, wala na tapos nang gawain mo sa pangbahay, akit ka ng bundok. Malay mo, yung pagkakataon na yan, yun para sa'yo, di ba? So, maraming nagbago sa treasure. Marami ding nabigo dahil mayroong ibang hindi nag-success dahil sa Bisayan, itapulan. May iba rin na sa daan lang dumadaan, di pumasok sa masukal na gubat. Paano ka makahanap niyan? Okay lang sana kung 1980 ka, 1980, 1990, ang daming giveaways. Kahit 2000, dami pang giveaways nun. Minsan may yung mga muhon na nilagay sa mga bagakay, alam niyo mga bagakay. Minsan nilagay lang doon. So napakaganda. So napakaganda yung area na pag ikaw makahanap noon, di ba? Dati experience ko nung maliit pa ako, Southern Leyte ay mayroong helicopter. So doon sa Busay, yung Busay na yon, papatalon yung tubig, mayroong snowbird diyan malaki. Di namin alam yung loob pala ng snowbird, doon para nakalagay yung mga diamond. So kinuha yung diamond at ang ginamit nila yung helicopter, parang kinabli nila, tapos inangat, tapos iwan na namin saan na yun na punta kasi umalis yung helicopter at bitay yung snowbird na kinuha nila. So malapit lang yun sa tinitirahan namin yan dati, bababa lang. So marami talaga yung tinalian dati ng Carabao. Alam yung Carabao, tinalian lang dati ng Carabao yung 19 ano pa yun, 2000, mga 2000 pa yun, late 2000. Tinalian lang ng yung
pakain ka ng karabaw, di mayroong mga muhon dati. Sus, may laman parang 2 barita yon. Napakasayang. Okay lang sana nung panahon pa rin, di ba? Pero ngayon sa dami ng treasure hunter at dumadayo kahit taga Davao, taga Maynila, Iloilo, marami talaga. At dito sa Southern Leyte, marami dumadayo dito sa Iloilo. Mayroon ko nakita dito taga Davao, maabot Southern Leyte. Pero nagmamasid lang kami. Taga Davao, mayroon taga Palawan, mayroon Maynila, maraming treasure hunter pumapasok dito. At doon sila dumadaan sa malaking river, yung Suba, yung Sapa, malaking Sapa, dumadaan, nakikita namin sila, mga treasure hunter din. So hinayaan lang natin, pista ko ano lang, personalan lang, talagang hayaan mo sila kasi naghahanap din sila. Mayroong iba kasi na pag treasure hunter kayo tapos treasure hunter yung naghahanap, ligawin nyo. So hayaan mo sila, kung anong tatanong nila tuturo mo rin, ganun lang. So sa mga baguhan natin, imagine nyo, bakit pa sila naghanap kundi totoo, di ba? Bakit pa dumadayo sila ng malayo kundi yan totoo? Kasi dyan po tayo mayaman. Maraming pera po talaga sa treasure, lalo na kahit kibawis lang. Halimbawa, nakakuha ka lang isang posporo, nakita mo lang sa loob ng bato. Kasi karamihan sa mga posporo, mayroong nga hindi posporo, mayroong para alam nyo yung mga chocolate na kasing laki na parang pabilog siya, tapos tihab yung sa taas. Mayroong nilagay dyan sa mga bato, yung tinatawag na mga gift. So binutasan yung bato at sa pagbagsak ng busay, kundi mo yun, sabi na ba sa Tagalog yan, yung di mo sapungan, di mo harangan yung tubig, di mo yun makikita yung araw na nakaturo doon sa bato. Mayroong ganyan na hinarangan yung tubig tapos makikita mo yung araw. Pag tanggalin mo yung paa mo, hindi mo yun makikita yung araw kasi malakas yung agos pag nilagay mo. So sa mga busay, mayroong ganyan talaga. So isilip nyo lang, lalo na pag patalon yung busay, sapungan nyo, harangan nyo, mayroong mga araw dyan na nakatuturo sa bato. Pag turo doon, mayroong nakatapal doon. Yung tapal kasi karamihan mayroong buo na bato, mayroon din kamukha, pero makikita mo yung tapal niya, ang kakaiba. Pero sa panahon ngayon na dami ng lumot, dapat marunong ka talagang kumilatis. So maraming ganyan mga katiit, minsan mga diamond nilagay sa sapa, lalo ng pagsapa na pahaba yung sapa, tapos pang ano lang, pang ganun lang, pa ganyan lang yung sapa niya. So marami dyan. Kung okay, magdala ka na yung martilyo, yung maliit na maso lang. Magdala kayo ng maliit na maso. Mayroon talaga mga giveaways dyan, mga by small barita lang. Mayroong mga katumbas lang ng mga 500,000, 400,000. Depende yan sa laki, hindi kasi pareho sukat, lalo na pag mangga. Yung dulo ng mangga, pinutol yan, tapos parang nakaturo siya. Minsan yung dulo ng mangga, mayroong nilagay na giveaways yan. So na-experience ko yan from Agusan del Sur sa Tagbina yan, sa Tagbina, Agusan del Sur, yung sikat na anong pangalan na beach dyan, malapit doon. So doon ako nakakita na doon pala nakuha sa sa mangga. Pero yung tinuro ng mangga, yung pinutol, siguro maabot ng mga 50 meters. Doon po yung Karaang Atabay, yung old well, yung dati daw nga ininuman ng Hapon. So nakaturo doon, so mayroong mabulo nakatayo. Pero nung pinuntahan namin, hindi mo makikita na butas yung Atabay, kasi yung Atabay parang pabundok siya, tapos tumatagos lang siya. So pag inikot mo sa likod, kasi may bato siya, pag inikot sa likod, doon pala niya binutasan. Doon lang nilagay yung back sa likod. Napaka sayang talaga yun. So napakadaling kukunin lang, kasi magbutas ka lang ng higit 2 feet lang, 2 feet sa lupa lang yun ha, tapos may bato, 2 feet lang. Tapos pag tagos mo sa butas, doon dumadaan yung tubig sa ilalim, pabugwak doon, palabas doon, so butas ang bulag kunti. So yun ang pinaka magandang nakuha nila. Halimbawa kung ikaw noon, so napakaswerte mo, di ba? So marami pang site na puntahan na yung talagang hindi pa alam ng mga treasure hunter, na mayroon ding sitio na pupuntahan na hindi pa alam yung mga tao. Mayroon akong napuntahan na isang lugar sa Caraga region dati, na kahit treasure din nila alam, hindi nila alam ang treasure. So isang pitogo yon, old pitogo. Yung pitogo ay siguro kasing taas lang ng 4 feet. 4 feet lang yung pitogo, pero so yung laki niya kasing laki ng drum, yung drum na ginamit sa bikiri, yung malaking drum na di kayang yakapin ng isang tao. Kasi yung kalaki yung puno, tapos parang
parang butod siya, yung butod siya. Pero wala doon ang deposito, wala pro yung nilagay na deposito, parang butod siya. Tapos yung deposito is maglakad ka papuntang east, mga 3 meters. Mayroong hupla doon, alam mo yung parang ganyan, hupla. So doon pala yung butas nila dati. So pero wala sa puno tang pitugo. Yung pitugo, tingin ko doon, kaya nagkaganon para siyang parang himatay, parang lumalaki siya pero hindi siya maganda yung tubo niya. Tingin ko nilagyan ng chemical yun. Mayroong chemical siya. Kaya nagkaganon para siyang sa Bisaya ba, parang south siya. So ganun na mga Hapon dati, napaka-expert talaga. Lalo pag deposito, halimbawa mga deposito malaking hukay, kasi yung mga hukay dati, mga deposito 10 by 10 yan eh. 10 feet by 10 feet yung hukay nila yan eh. Napakalalim yan. Tapos yung dulo ng tangke digiran nila dati, yan ginagamit nilang pang ng kable sa baba. Ang pangalan yan, chimblak. Ginagamit nilang chimblak yan. So yan ang mga sabi ng dating kasamaan kong Hapon. So yung mga kwento daw nila ng mga dating ninuno nila, yung mga lolo nila. So minsan yung ginagamit daw nila hindi pala yung kalo, kasi yung kalo nila sa dati parang yun, pabilog lang. Ganyan. Yung mga kalo ang gamit nilang hukay. Tapos mayroon silang ng bato, panggunaw. Kaya di sila mahirapan. Mayroon pang butas ng bato na chemical. Mayroong expert din sila daw na galing sa ibang bansa na marunong gumamit ng chemical. Tapos paglagay ng bato, nabubutas yan. So ganun lang. Kahit yung bato yun, malaking bato daw, kahit napakalaking bato, pwede lang gawaan ng kwarto yan. So ganun, imagine mo, ganun yung mga Hapon dati. So mayroon daw silang kasamahan din na parang advance yung pag-iisip nila, na alam nila pagdating ng panahon mayroong mga gamit, kaya nilalagyan nila yung mga ibang bato na metal, parang metal siya, metallic. Tapos sa loob mayroong ginto. So lalo na sa mga makikita nyo na mga dyan sa sapa na mga bilog na bato, so tandaan nyo lang yung mga bilog na bato, mayroong mga papahiwatig yan, lalo pag nandyan sa mga letter Y na sapa. So napakasulit. So mas maganda rin kung mayroon kang mga second option tulad ng mga gadget. So kung wala kang gadget, mahirapan ka talaga. So mayroon nagsasabi dyan na okay naman kahit walang gadget. So tingin, tuloy lang. So wala namang pilitan. Pero para sa akin, mas maganda mayroon kang gadget talaga, para mayroon kang alalay. Kasi pag wala kang gadget, maniwala ka hindi, yung area na yan, balot na butas yan. Kasi lahat ng hinala mo, butas talaga. Yung mga puno na yan, wala, putol yan. Sulusan dyan sa loob, pero wala naman talaga sa loob, di ba? Mayroong kakaibahan talaga sa mga gadget. So imagine natin yung pinakamalaki na kuha natin sa ating customer para Misamis Occidental. Pinakamalaking kuha yon sa Misamis Occidental, yung isang sundalo. So pangalawa dyan sa Nueva Ecija, pinakamalaki yun. Pinakamaliit na nakakuha sa ating customer from Palawan City. So shout out sa iyo, sir, kung nanood ang ating video, shout out sa inyo. Sa ating mga haters dyan, shout out sa inyo. So God bless sa lahat. So yung masabi ko sa inyo, kung mayroong mag-text sa akin, mayroong magtawag, ito masasabi ko sa inyo, hindi po ako pumupunta sa area nyo, hindi po ako nagdi-decode sa hindi ko customer. So hanggang kilatis lang po ako sa di ko customer. Kilatisin ko lang, at least malalaman nyo kung sa inyo legit o hindi. Okay lang, hanggang dyan lang. About sa mga target po, hindi po ako nagtuturo dyan. Lalo sa mga mayroong gadget na kung saan nyo nabili, itanong nyo lang sa kanila kung paano gawin, kung ano tamang gawin dyan. So mayroong mga tamang paghawak dyan na dapat nyong aralan. So yun lang po, maraming salamat at God bless po sa lahat.